O Norman, paano ba yan? Bukas na ating paghuhukom. At ako excited na sa ating pagkikita. And finally, makukumpronta na kita. See you tomorrow. And nandun din naman ako. Ngayon, kung di nyo man ako makita, surprise. Tandaan nyo tong live, ha? Tandaan nyo tong live ko. Kung hindi mo ako mahanap, hindi mo ako makita, surprise! Pero nandun na ba na misis ko? Magla-live siya. No problem. Okay? One love. Good fucking vibes, man. See you tomorrow, Norman. Kumain ka ng masarap. Ha? Kasi solid yan bukas. One love. Good fucking vibes, man. Good night. Ano din? Yung inaasahan mo na warrant. Sabi mo yan, makagago. Ano, makagago? Galingan mo pa. The fate of that province will change. Why? Because it is depend upon the person now who lives in the capital. Wala pa rin? Uy, mukhang yung inaasahan nilang warrant, mukhang hindi yata lalabas ha. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Ngayong araw na to ay super special. February 24. Ang usapan natin, dun tayo sa City Hall. And actually, yan yung nangyayari ngayon, no? Papunta tayo sa City Hall. Hindi ko alam, hindi tayo sure kung pupunta ba si Norman today or hindi siya pupunta. I don't know. Pero ang alam ko, pupunta ako doon. And actually, malapit na ho tayo. Okay, first, may driver akong kinuha, mga kahombre ko. Pero ito naman, tunay na driver lang ng pamilya namin. Kasi at the end of the day, walang parking doon. So, mahihirapan tayo. So, ako lang naman ang bababa dyan. Wala namang problema. Pangalawa, ito na ho yung special day. Okay? Kasi mga kahombre ko, lumabas na po yung warrant of arrest ni Norman. Ayan. Ipakita mo na lang, Meme God, yung warrant of arrest ni Norman. Si Norman Mangusin po ay at large. Yung sinasabi niya kung kani-kaninong mga tao, literal ho na nangyari sa kanya ngayon. He is actually at large now. Na yung grupo ni Podgenius ay mga at large. Ayun, mababasa nyo. At large. Oh my goodness. The suspect is at large. Oh my goodness. So, alanganin tayo, Norman. So, exciting ho itong mga kaganapan na ito today. Pero ngayong umaga, mga kahombre ko, kukuhanin ko muna yung mga warrant of arrest ni Norman sa City Hall. So, alas 8 na ngayon, 8:08 a.m. Yung mga enforcers lang po ang maaaring kumuha niyan or ang aking abogado. So, in this case, mga kahombre ko, humingi na ho ako ng tulong sa mga kapulisan upang sila na ang kumuha ng warrant of arrest. At dahil syempre ako ay private complainant, dapat naandoon po ako sa regional trial court dito sa Parañaque. So yun, ating tunghayan, syempre first time ko ring makukuha ng warrant. Tingnan natin yung proseso. Pero actually, madali na ho yan. Kasi dapat, pag isa-serve siya ng law enforcer, idala niya dapat yung warrant of arrest. Uulitin ko ho, 12 ho yun, mga kahombre ko. So 12 counts, mga kahombre ko. Ibig sabihin nun, 12 ho na warrant of arrest ang kukuhanin ko ngayong araw na to ni Norman Mangusin. Bailable? Yes, bailable ho yan. So maliit na halaga lang, pero it doesn't matter. Still, kailangan niya pa rin bayaran yan, di ba? More or less, nasa mga 120 to 150,000 pesos po yung bail niya. And at the same time, yung due process, 'di ba? Kung papaano mo siya dapat bayaran and all. So, medyo mahirap. So, makukulong ka talaga, Norman. 'Di ba? Kahit ilang araw lang, at least, 'di ba? Ganun talaga. Yan lang naman nagawa niya sa akin, mga kahombre ko, libel, 'di ba? So, wala na tayong magagawa doon. Ang mahalaga, gumalaw tayo and makikita nyo lahat na everything is possible sa batas ng Pilipinas. Kung talagang gusto mo, makukuha mo ang hustisya. Totoo to, mga kahombre ko. Nakita nyo ho ang proseso, matagal. Pero pag kumagat ang batas, kakagat talaga. Tingnan natin lahat mamaya.
natin ang warrant. Let's go. Hi. Ay, dahil. Sabi na last minute. Hi, hi. Laki boss. Boss. Hi, guys. Huwag kayo. Bawal. Guys, bawal manggulo guys ha. Yes. Hindi ba baka hawak ito para sa'yo? Ay, boy. Sino? Salamat po. Ay, ano po to? Aganis puso. Maraming salamat sir. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Bigay ni sir. Ako naman gugulo kayo sa Guys, wala manggulo. Yes, wala. Shoutout sa lahat ng mga hombre, mga bata! So yun mga kahombre ko, kakabalik lang natin sa sasakyan. So hawak ko na po ang mahiwagang warrant of arrest. Eto na, Norman. Warrant of arrest ha. Hintayin mo kami. Anyway, magkikita tayo today. Kahit anong mangyari, man. Punta ka sa Ilocos, pupuntahan kita doon with this. Alam mo na hindi ako nagsisinungaling. This is one of many, man. Marami pang parating. At isa pa, mga kahombre ko, hindi nyo na ako makikita doon sa City Hall ngayon kasi nga, hindi ko naman to pwedeng sabihin. Obviously, hindi ko to pwedeng ipangalandakan, obviously. So, kasi dapat sikreto to para biglaan at gulatan, kumbaga. So, hindi nyo na ako makikita dyan. So, ngayon kasi, alam nyo na, pag nananahimik si MJ, ibig sabihin, meron tayong ginagawa at meron tayong gagawin, di ba? So, eto na ho yun. So, tatrabahuin natin para mahuli natin today si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. And then, he'll need to pay for it. Malaki-laki, 120k plus abogado, mga kung ano-ano pa, malaking halaga din, di ba? Pero at least makikita natin na gumalaw talaga. Maraming salamat syempre sa City Hall ng Parañaque kasi sobrang bilis ho nila na talagang binigay ito sa akin with a bit of requirements na kinailangan, which dala ko naman lahat, man, nakuha namin agad, di ba? With the help of the enforcers too. Maraming salamat din syempre sa Parañaque Police kasi grabe ang laki hong naitulong nila sa atin. Anyway, mga kahombre ko, ito na. We're on our way. Abangan mo kami, Norman. We're on our way. Morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. Warang sa dyan. Bago pa po yun, ayahin po masahan ko po kayo ng Kita mo, sir? Kita mo? Sige na. Operatiba ng CIBD. Kayo po ba ulitin ko po?
po, kayo po ba si Norman Mangusin alias Francis Leo Matos? Yes, ako. Andito ako sa Newport, inaaresto na nila ako, sasama ako ngayon, hindi ko natatapusin itong pagkain ko. Inilive na nila ako. Pwede bang sasama na lang ako, Brad? Huwag mo na ako ipahiya. Hindi, kailangan po kasi may procedure po tayo. Sige, sandali. Riramin ko lang. May procedure po tayo, sir. Attorney, nasa ka ba? Kailangan bilan nyo na ako rito. Sa Parañaque, eto, binibidyoan na ako rito. Ewan ko kung may vlogger dito. Vlogger dito. Andito na. May warrant, 120,000 yung bill, 12 counts of unjust vexation. So yun mga kahombre ko, so napusasan na ho si Norman Mangusin ngayon. Uulitin ko lang ho, ang kinakaharap niya ay 12 counts ng unjust vexation in relation to cybercrime. So galing ho yan sa atin mga kahombre ko, yan ho yung nireklamo ko. So ngayon, kinakaharap niya po ay 120,000 pesos na bail. Iniintay na lang ho natin siya dito sa CIDG mga kahombre ko. Nandito ho kami sa loob ng Camp Crame. Nasa CIDG kami, NCR, no? So dito na kami maghaharap ni Norman. So yun, it's good man. Exciting. Meanwhile, So yan, mga kahombre ko, waiting lang ho ako. Nandyan na daw si Norman, naka-posas. Nandyan daw si Casper. Pero syempre, para mas hype, mas maganda, di ba, ang aming pagkikita, hinihintay ko lang yung misis ko. Kasi, para mas maganda, di ba? Hintay lang. Video mga let's go! Buhay po. Hindi na, baog mo na ako yung Ingat. Yes sir, mamaya sir ha? Napakarami nating mahal na mga OFW na nahihirapan, hindi maintindihan o hindi alam kung saan pwedeng ipadala ng safe at lalong-lalo na sa mababang halaga lang ang kanilang hard-earned money. So buti na lang talaga dumating na ang TapTap Send and we are lucky dahil una sa lahat mura na, lalong-lalo na may sorpresa pa ako sa'yo pag tinype mo o nilagay mo ang Makagago code sa TapTap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na Makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na hong naihatid sa huling hoyoan si Norman Gusgusin mga kahombre ko. And yes, kahit papano ho, nagawa na natin at nagawa ko ho ang ipinangako ko sa inyo mga kahombre ko. Ngunit ito ho mga kahombre ko ay bailable. Kasi alam nyo naman
na ito ay yung kaso sa kasalanan sa akin ni Norman Mangusin. Hindi rin sa kasalanan sa misis o pamilya ko sa kasalanan sa akin ni Norman Mangusin, yung 12 counts. Ang laban ho natin dito, oh yes, it's fine, laban ko. Ngunit, kayo. Kaya ho pumasok sa aksyon na to ang ating mahal na Napolcom with Commissioner Kalinisan at ang CICC with Yusek Aboy Paraiso, mga kahombre ko. Sila kasi ang tutulong para sa mga OFW na nadugas at naloko nito na wala hong masyadong panggastos, mga kahombre ko. Pagka magkakaso ka, mga kahombre ko, hindi lang magastos sa bulsa, magastos pa ho sa oras. Ang ating mga mahal na OFW, wala ho yung oras because they need to work. Okay, kaya kahit minsan, kunwari ho, nadugas ng 100 hanggang 200,000, pikit mata na lang, mga kahombre ko. Kasi, hayaan mo na, mababawi ko rin yan somewhere down the line. Basta, I just need to work. Hindi, wag ganon! Kasi ipaglaban nyo ang inyong rights. Makikita nyo naman, di ba? Maraming nainip at ako ho'y nagpapasalamat sa mga kahombre ko na nag-stick dito. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Marami rin kasi, mga kahombre ko, ang hindi naniniwala dito. Marami hong nagsabi na ito'y for the content lang, para lang sa pera, wala ka naman talagang ginagawa, puro kakaso, hindi naman napapakulong, walang nangyayari. Ngunit kayo ho ay nandito at kami sinuportahan nyo, mga kahombre. Alam nyo, totoo to si Mim God ho, walang tulog. Oo. Sa totoo lang, na ospital pa si Mim God. Sa totoo lang, mga kahombre ko, sa isang buwan, 30 days, siguro ho, 26 days lang ang tulog niya. Well, more or less, no? Sa isang araw. Ganun lang ho ang naging tulog niya. 8 hours per day. Not even. Kaya ho na hospital. And ako, tatanungin niyo ba ako kung na-stress ako kay Mangusin? Hindi ho ako na-stress kay Mangusin. Ako'y na-stress sa trabaho kay Mangusin. Back and forth ho kami. Kumakatok kami, hindi nyo yan alam. Sa bawat ahensya ng gobyerno. And actually, mga kahombre ko, ayoko na lang magsalita ng kung ano, kasi hindi ho lahat kami pinagbigyan. Pero, nag-insist kami. Nag-insist ho ako, mga kahombre ko. Sinagad namin! Hanggang sa napansin na tayo ng mga matataas na tao. And now, umabot na ho tayo sa Napolcom. Grabe, mga kahombre ko. Ito ho ang biggest ever of them all. It's been a tough one, man. Hindi dahil stress ako kay Mangusin, ngunit dahil ho sa pagod, mga kahombre ko. I am very tired. Sobra, mga kahombre ko. Sobra. Hindi ko na ho alam kung saan ko hahatiin ang aking oras. Mga anak ko, pamilya, at dito sa kay Mangusin at sa inyo. Because hindi ko na maintindihan, mga kahombre ko, kung paano ko papatunayan ang sarili ko sa inyo. And at the same time, mga kahombre ko, para sa mga bagong mga manonood dito, na wala namang nakikitang nangyayari, mga kahombre ko. At lalong-lalo na para palakasin ang loob ng mga OFW. Ayan ho ang totoo. Huwag niyong kakalimutan. Para sa mga bagong manonood dito. Ako ho ay once an OFW. At lalo na mga magulang ko ay OFW for 35 years. Kaya alam ko. Kaya mas malapit ako sa inyo kasi I was there. Ako ho'y nagtatrabaho, mga kahombre ko, as an OFW. Kaya alam ko ang sakripisyo nyo, kaya napakasakit ho sa akin. Totoo yan. Napakasakit ho sa akin na kayo'y nasasaktan ng ganyan. Na umiiyak kayo dahil sa hinayupak na to. Hindi nyo maipaglaban ang inyong mga sarili kasi wala kayo sa bansa na to. Mas nanaeg ang awareness para hindi na madagdagan ang mga OFW na umiiyak. Ayaw ko yan, mga kahombre ko. Alam nyo, nalulungkot ako lagi sa araw-araw na nakikita pa natin itong hinayupak na to. And yes, nakakakuha pa siya ng napakaraming palipad ng iba't ibang mga currencies. Ang sakit ho sa akin. Tas makikita ko lang na itinataya niya lamang sa laro sa casino.
Ang sakit, mga kahombre ko. Kasi hindi nyo siguro talaga maiintindihan, no? Para sa mga manonood dito na walang experience, hindi nyo maintindihan gaano ho kahirap maging OFW. Grabe yon mga kahombre ko. Hindi ko yan iwini-wish kahit kanino. Di bali na lang kung walang-wala ka tulad ko noon. Wala tayong choice, man. Pero, man, it's hard. It's very tough, mga kahombre ko. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mga ahensya ng gobyerno na finally tumugon sa amin. Tumugon kayo sa akin at sa mga matataas na tao na pinansin nyo rin ako. Infinite email ang ginawa ko. Hindi nyo na alam yan. Infinite na kung sino-sino mga taong kinausap ko. And yet, we are here now. Putrages, guys. Palakpakan natin ang bawat isa. Lalong-lalo na si Fujinius at ang iba't iba hong mga vloggers na talagang tumulong kay Makagago What's Up, man. Guys, si Bongo TV, si The Kings, si Makmak Pablo, these people are good people to me. At marami pa hong iba, mga kahombre ko. Ayaw ko nang banggitin, sobrang dami nyo. But you guys did the job too, man. This is not over yet. Kasi makakapag-bail ho yan. So huwag kayong bibitaw. Kasi marami pa susunod. Okay? Para sa mga vloggers, tuwid ha! Huwag kayong bibitaw. Kasi hindi ko ito kaya mag-isa. Gunggong, may warrant ka na pagkatapos, ay, mas gunggong ka. Ibig sabihin, mas magaling ka sa abogado ko? May pabanda raw doon. Ang tagal ko daw. Eh bakit? Asan nga ako pupunta? Wala namang advice yung lawyer ko. Kung pupunta ako doon, magpapakatanga lang ako. Di ba? Kayo naman? Baka kayo lang ang natatanga. Oo. Yung mga tanga, naniwala na naman doon sa isang uhugin, no? Na, tagaragya. Siguro, takot yon na baka gawin sa kanya yung ginawa niya. Kaya nagtawag. Baka iniisip niya, baka lutangan natin, no? Bakit ko naman isasama si Jimboy sa 24? Eh, wala namang akong hearing ng 24. Ano yun? Mas matalino sila sa lawyer ko? Naduwag ka na naman, inayupak ka, makukulo ka na, pastihan. Uy, talaga? Bayot, hindi pumunta sa hearing. Ay, sino may hearing? Gago lang yung nagsasabing may hearing ako. Ano kayo, matalino pa kayo sa lawyer ko? Ang bobo mo naman. Alam nga naman paniwalaan ko si Makagago ay yung lawyer ko, hindi. Tanga. Hindi mas paniniwalaan ko yung lawyer ko kaysa kung sino-sinong impacto. Hindi ho siya umattend. May pabanda pa naman ang pamilyang Lopez sa kanya. Sayang naman at wala ka doon. May steak, ribeye. Wala, sir. Walang steak ngayon. Tapos walang kimchi roll at saka kimchi roll. Yun lang ngayon wala. Baka mayroong steak. Yun lang pinunta ko, layo-layo. Wala, sir. Kahapon pa tuloy. Nag-waiting pa rin kami sa... Anong klase? Meron lang kami yung galbi gin, yung beef Milanese, short ribs, O wala naman siyang hindi siya marinated. marinated siya, sir. Meron kaming baby back ribs, yung pork. Pero No. pwede natin i-separate yun. Ang sinasabi ko, di ba ganito, order mo ako ng 2 steak well done sa sa Ginsadon. Itawag ko mo. Pwede yan. Gawa mo ako ng 2 steak very well done sa Ginsadon. Tapos ano yung ma-order dyan? Yung dito na lang, grains. Patingin namin ito. Hinubit. Nahihilo ko sa inyo. Aquapana. Wala kami lang. Pizza. Anong face out na? Ang daming aquapana. Lahat na ikutin ko may aquapana. Kayo lang walang aquapana. Sabihin mo lang wala. Huwag mo sabihin face out. Ang dami. Kahit saan ako pumunta may aquapana eh. Ha? Wala kami. Iyo, sabihin mo lang wala. Huwag mo sabihin face out.
makikita ho natin na napakabastos ho ng tao na ito. Isang taong kung tawagin ay si Mr. Etiquette Decorum, mga kahombre. Alam mo ba kung ano yung etiquette decorum, makagago? Hindi mo alam. Alam ko hindi mo alam. At hindi rin alam ng asawa mo. Isang tao ho na ang sarap sampal-sampalin, mga kahombre ko. Napakabastos! Kaya aga-aga, bad trip agad. Siguro nakakaramdam to, no? Ang tagal mo nang hinahanap ang warrant mo, no? Eto na! Nakakatawa, mga kahombre ko, for sure. Yung binastuso nito na staff ay napakasaya ho nung talagang napusasan si Norman. Oo! Nakakatawa, mga kahombre ko, kasi finally, eto na ho, yung huling kahambugan niya for this week. Next week ulit. Kasi lalabas yan next week for sure. Asang-asa sila na mahuhuyo daw tayo. Kasi tama, totoo. Na-verify nung ating mga abogado, yung isa nagkaroon ng hearing November and December 2. Hindi ako nakarating. For resolution na yon, malamang mawarrant tayo ron. Malamang. So, pag-bail na lang tayo. Ganon yun. Ibig sabihin yung kinaso sa'yo, yung mga walang kwentang kaso. Malamang. Pero pag narinig naman nila yung depensa natin, obligado ma-dismiss yun. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Makikita rin ho dito ang pagpunas ni Gusgusi ng bimpo sa kanyang katawan. At yang mahiwagang bimpo na yan ang haharang din sa posas. Abangan ang mahiwagang bimpo. Ganyan daw pagka mga talunan punas bimpo. Eto naman, puro naman kayo si warrant. Ang tagal ng warrant na yan, di na natapos-tapos yan. Noong October pa yan So ayan pala hinahanap ni Norman. Ang mahiwagang warrant of arrest, mga kahombre ko. Ang bobo mo talaga, Norman. Hindi mo talaga maintindihan, no? Ito'y larong chess. Di mo ba napansin kung gaano katatalino ang mga taong binubobo mo? Imagine ninyo, mga kahombre ko. Kung pumunta siya sa City Hall, mate siya. Kung nagstay siya, mate pa rin siya. Di ba? Oo. That's our plan A and our plan B. Hanggang sa dumating nga, nagkita kami ni MG. May nagbulungan kami. Kala ko hindi muna namin ilalabas yung sikreto, yung hawak niyang papel. Actually, isa warrant. Warrant yun na hindi muna namin sinasabi na hawak na namin yung warrant. Kasi nga, ang plano, pagdating ni Norman, pag-akyat, pagbaba, diretsyong sakay ulit. So, hindi nangyari yung plan A kasi nga, hindi siya dumating. So, nag-plan B. Kaya, nasa City Hall na ako. Kinuha ko yung warrant of arrest. Ayan yung hawak ko. Nung nakita ko doon sa labas, si The Kings, we understood na hindi na siya pupunta sa Parañaque. That's why hindi niyo ako nakita dyan. That's why ako ho'y nawala. Kasi yung plan A didn't work. Dito tayo sa plan B. Which? Operation Sheraton. But, either way, checkmate. Norman, naintindihan mo? Kapag tunay kang may abogado, may fanbase, sabi mo troll, lalong-lalo na meron kang pamilya na sumusuporta sa'yo, may mga anak ka, may mga magulang ka, my God, man. That's the best thing you can have in life. Kaya kahit anong mangyari, I will forever win against you. At iintayin kong paglabas mo. For sure, babawi ka sa akin. At pagbawi mo sa akin, lalo kitang wawa sa akin. At sobrang excited ako doon, Norman. Kasi talagang ihohoyo kita all this year. Totoo yan? Oo. Isang kaso pa lang yan, Norman. Yung MR ng misis ko, parating pa lang. Yung sa mother-in-law ko, parating pa lang.
Yung pangalawa pang ikinaso ko sa'yo, paparating na. Yung ikinaso pa ng mga magulang ko sa'yo, paparating na rin. At yung pang-anim, yung 700 pages na inaayos ko na ngayon. Oo, ahap! Yung panibagong kaso ng misis ko sa'yo. Huwag niyong kakalimutan! Anong sinabi mo sa misis ko? Ang topic yung uhuging vlogger, baka nagtatago sa abroad. Kasama yung disyadong pakawala. Ha? Ina mo babaeng disyada? Tanga, disyada ka kung sino-sino sa'yo. Ikaw, ano nagawa mo? Kumain ng at tumihaya, magpakadisyada. Ikaw, drugs. Di ba? Yosi, alak, pagkain, bulok na Di ba, Norman? Alam namin yan. Authenticated na yan. Oo. Lagot ka dito, man. Hindi ka namin tatantanan. Tuubusin ka talaga namin, Norman. Ikaw may sabi niyan, di ba? Hindi mo ko kaya. Sinimulan mo ko, wawakasan kita. As in, wawakasan kita. Maghihirap ka. Uubusin ko lahat kung ano meron ka. Sisiguraduhin ko, mauubos lahat ng meron ka, hindi ka pa makakalaya. Pauulanan kita. Umuulan na. Ngayon, pag nagsimula na tayo mag-hearing, kada mag-hearing tayo, may panibago kong kasong ipapail sa'yo para hindi matapos. Pahabaan tayo ngayon ng PC. Eventually, makukulong ka. Tapos nangyari pala sa'yo. Akala ko ba, mga bata mong pulis ang dadakip sa akin? Hindi ako papayag na hindi mga bata akong pulis ang uhuli sa'yo paglabas ng warrant mo. Hindi po pwedeng hindi yung mga bata ko ang huhuli sa'yo. Siyempre, paglabas ng warrant, may kopya agad kami. Antimano yung mga bata ko agad. Oh, eto, punta na, kunin nyo na yan. Baka maunahan pa kayo. Bakit parang baliktad ata? Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Oo! Ay, nako. Meow. Meow. At dito, eto ho, ang, Diyos ko, hindi ko na alam kung pang ilan na ho itong ebidensya ng pagkasinungaling ng hinayupak na ito. Ito ho, ang video ng abogado ng mother-in-law ko, mga kahombre ko, na nagpapatunay na siya ho'y needed nitong nakalipas na February 24 sa Parañaque. Okay, kailangan ba pumunta ni Mang Husin dito ngayong araw na to? Opo, kasi today is supposed to be the day na magpa-file si Francis Leo Marcos ng kanyang rejoinder para maging tanggapin yung kanyang rejoinder, kailangan niyang manumpa sa piskalya. Isas dito po sa prosecutor's office. So hindi pwedeng hindi siya pupunta? Kung sakaling hindi po siya pupunta, ibig po sabihin nyo, winave niya yung chance niya para mag-file ng rejoinder. So, ang mangyayari po doon, magiging submitted for resolution ng kaso. Okay. Anong pangalan mo ulit? Anong attorney? Attorney Khalid. Attorney Khalid. Okay, thank you. Sino? Ha? Caribou salad, sir. Akala. Oh, bakit? Ba't sabi nyo yung warrant ka ron? Sino may sabi? Ayun na sila nakita sa second girl na yung nakalive. Sino? Sila yung sila nakita. Magpapaniwala ka naman doon. Wala naman sinasabi abogado ko eh. Eh bakit? Nasa korte ka ba o sa fiskal pa lang? Piskal pa lang. Kaya kung kayo nagsakapin, pwede ka na lang kunin. Dapat din, demanda talaga. Oh, di demanda mo. Demanda. Iyaan mo sila. Bahala sila doon. Basta bahala yung mga abogado kong gumalaw. As simple as that. Ano ba kaso yun? Malay ko. Teka, nandun yung abogado mo? Hindi, wala. Nandun na, nag-file na lang ng memorandum. Sabi niya, wala ka ng hearing, sabi sa akin. Kaya baka gano'n eh,
lang sila. Hindi, wala akong hearing. Sino paniniwalaan natin? Si Poblador? Yung abogado natin o sila? Hindi, nasa Sila lang ang may hearing. Sila lang ang may hearing. Tapos, syempre, natatakot sila na baka lutangan ko, na baka gawin ko yung ginawa nila sa akin, na baka lutangan ko sila. Di ba, nung nakaraan ako may hearing, wala naman sila, di ba? Tapos nagpadala sila ng bash sa akin, ng haras. Natatakot sila na baka gawin ko the same. Kaya, syempre, nagtawag. Papaniwala ka na bando? Wala yun. Ha? Wala. Ginago lang niya yung mga viewers niya. masira. Ando yung mga kapakship natin. Ginago lang niya yung mga viewers niya. Ginago lang niya. Nasa fiscal pa lang yung ano din. Mga kaso niya. Wala yan. Ginago lang niya yung mga viewers niya. Kaya mo, sila naman nagsasuffer, hindi naman tayo. Di ba? Ganun sila kawalang niya. Ganun lang yun. Okay, nakalib ba ba? Oo, nakalive ako. Sige na, bye-bye. Dong! I'm coming! I'm coming for you! Lagot ka sa akin, Dong! Magkano bang gustong bayad? Nagbabayad ka, di ba? Putang ina mo yan. Mas maganda pa yung babae na naging di ba? Ikaw wala. Pukang putang ina mo. At mapapansin ho natin, sa mga comments ay puro warrant, makukulong ka na. Ang galing, no? Naintindihan nyo siguro kasi, puta, nasaan si MG? Dapat lagi nyo iniisip yun. Pag wala si MG, dapat mysterious yun sa inyo. Bakit wala si MG? Puta, anong ginagawa ni MG? Dapat ganon! O, di ba? Kasi may inasikaso tayo. And, ayun na yung main event. Di ba? It was fun, man. It was a good day, man. Crazy. At dito, mga kahombre ko, habang kumakain ng salad si Norman, biglaang Sa dami ng koneksyon ko, alangan namang manatili siya dyan sa laya. Yun ang malaking pagkakamali niya. Epelem ang binangga niya. De kalibre. Kayong mga troll ni Ogag, sana maipagtanggol nyo yung amo nyo kapag kinaladkad namin yan sa loob ng bahay niya. With posas. Okay? Hinihintay ko na lang yung sunduin si Ogag sa kanyang bahay. Pero magugulat kasi kayo, pagpunta ko ron, poposasan na siya. Pagpunta ko ron, poposasan na siya. Pagpasok niya sa hoyo, pupuwitin na siya ron. Oo. Wasakawet nun. Oo. Mabubura na social media niya. Makukulong pa siya ng napakahabang panahon. Oo. At saka ako siya kikilitiin. O naman. Good morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. ang galing! Palakpakan! Ang putang inang yan! Kakanta pa nga ako eh. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Oh, di ba? At dito ho, pinatay na ni Norman Gusgusin ang kanyang live right after from salad to sawim palad, mga kahombre ko. Apakatindi. Andito ako sa inyo, partner. Kumuha ng sarili yung doktor na magsusuri ng inyo. Sir, pwede paano po yan at maano nyo yung karapatan po? Sige. Andito ako sa Newport. Ina-arresto na nila ako. Sasama ako ngayon. Hindi ko natatapusin itong pagkain ko. Inilive na nila ako. Pwede bang kasama na lang ako, Brad? Huwag mo na ako ipahiya. Hindi, kailangan po kasi may procedure po tayo. Sige, sandali. Iramin ko lang. May procedure po tayo, sir. Umorder pa naman ho siya ng steak. Hindi na dumating. Bagkus ang dumating ay court order na warrant. Huwag mo na ako ipahiya. Huwag mo na ako ipahiya. Paano huwag kang ipahiya? Meron ka palang kahihiyan? Eh, hindi ba wala kang kahiyahiya?
Una, napakabastos mo, napakadamuho mo, at ikaw ay kriminal. Yes! Kriminal kang talaga. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Naka-out on bail ka, nakulong ka na naman. Talagang ito ho ay meant to be in Hoyo, mga kahombre ko. Sandali lang, kausapin ko lang abogado ka. Sa Parañaque, eto, binibidyoan na ako rito. Ewan ko kung may vlogger dito. Vlogger dito. Andito na. May warrant, 120,000 yung bill, 12 counts of unjust vexation. Ano? Paano to, attorney? Tapos, Pwede po kayong kasuhan ng construction justice sige, please. Sasabihin nyo, hindi nyo pa alam. Pinagawalan nyo kami mag-video, pero pwede ka lang mag-vlog. Pwede ba yun? At dito ho, mga kahombre ko, meron din hong kinasuhan talaga, legit. Dinakip din ho siya ng mga CIDG, dinala sa CIDG NCR. Kasi mga kahombre ko, kakasuhan sila ng obstruction of justice dahil mukhang pinagtatakpan nila si Norman Gusgusin. Yari sila dito. At makikita rin natin na naandito rin ho si Commissioner Ralph Calinisan habang inaaresto siya. At dito, mga kahombre ko, finally, lumabas na ho ang sari-saring mga larawan ni Gusgusin sa internet. Ayan, napakagwapo ho ng ating bida at nakita ko na ho siya. Oh my God, look at them feet! Grabe, Norman! May naaalala ko sa paa na yan. Makikita ho natin dito ang iba't ibang klase ho ng pagmumukha ng isang kriminal. Merong side view sa right, merong side view sa left, at meron ding frontal na medyo malapit, at meron din ho na frontal na whole body kasama ang paa. At dito, after few hours, nagkatotoo ho mga kahombre ko ang titulo ng kanyang video. February 24, Enjoying a Life of Luxury and Grand Club. Palakpakan ang kalbong putang inang yan! Ayan ho, ang luxury life ni Norman, mga kahombre ko. Foging kalbo, parehas na tayo at parehas na tayo ni Asek Lacanilaw. Tandaan mo, ano nga ba pinagsasabi mo kay Asek? Kalbo! Kalbo Lacanilaw! Putok ka sa buho? Kalbo! Niribok mo na ng tuluyan lisensya ko. Ang galing mo, Lacanilaw. Kalbo! Para kang Diyos, sobra. Palo ko yung mukha mo. Palo ko yung plaka ko sa mukha mo. Paano mo ngayon babawiin yun, Mr. Lacanilaw? Palo ko na lang sa ulo mo yung plaka. O ipanguya ko sa'yo. Yari ka dyan, boy. Babalikan ka ni Asek. Kalbo pala, ha? Tingnan natin, Norman! Oo. Habang nandun kami, kung nasaan si Gusgusin, nakita rin ho namin ang kotse. At ito rin ho ay pinost ni Poji News. At makikita ho natin dito na mali pala tayong lahat, mga kahombre ko. Kasi hindi ho pala Senate of the Philippines yun. Mas malala, Office of the President of the Philippines, Malacanang. President, BBM. Diyos ko ho, ginagamit ho ang seal nyo. Kasi Kesyo Marcos daw ho itong hinayupak na ito. Oo. Diyos ko. Diyos ko. So ito ho ang mga sinabi ni Commissioner Ralph Calinisan together with the PNPs, mga kahombre ko, tungkol kay Norman Mangusin sa isa kong press con, mga kahombre ko, kung nasaan na, andun din ako. We are here today to announce the arrest of Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Actually, may isa pang pangalan yun. Norman Antonio Alejandro. Naitayo na po natin ang bandila ng PNP. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating uniforme. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga general. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga kernel at sa ordinaryong policeman. Hindi po ito katanggap-tanggap. And papasalamat po ako sa buong hanay ng Philippine National Police. Ang kikisig po ninyo. Saludo po ako sa inyo
Saludo po sa uniforme nyo. Hindi po tayo huminto dito sa pag-serve ng warrant at tuloy pa rin po tayo dito. Siguro one more thing, no? Dito si Mang Gusim. May gusto ka bang sabihin sa amin, Mang Gusim? Kasi wala ka nang ginawa kundi mag-vlog. Lahat na lang, sasampalin mo. Wala ka bang gusto sabihin sa amin? Yung mga general na pinapaya mo, yung mga 4 na colonel na pinapaya mo, yung NBI na sinasampal mo, yung LTO kalbo, kamo, kasi Lakanilaw. Yan, siguro natutuwa ka ngayon. Pati pangalan ng ating presidente, kinuha mo pa. Hindi ka naman Marcos. Isang malaki kang kahihiyan. Kaya hindi kami titigil dito sa Napolco, hindi kami titigil dito sa PNP na mahuli ka. Kasi marami ka ng pinuruwisyong tao. Pati mga OFW, pinuruwisyo mo, kinuha mo yung mga pera nila. Pati mga uniforme ng polis, pati mga polis, pinapastos mo. Wala kang respeto sa institusyon ng gobyerno. Sample ito sa'yo. Dapat sasabihin, alam matapang ka. Ang trilyonaryo ng Pilipinas, ladies and gentlemen, Norman Mangusi. Meron pong isang vlogger na nag-file ng unjust fixation laban sa kanya. Tawag na lang natin siya sa pangalang MG. Yung pong taong ito ay nag-file ng unjust fixation, meaning nabastos po siya at ang kanyang mga pamilya. So lumabas po yung warrant niya kanina. At yung po kasong na-file niya noon, kanina lumabas. Yung lahat ng address niya, na nakalagay sa lahat ng dokumento niya, Papa-LTO man yan, lahat fake. Pina-check na natin. Walang totoo dun sa mga address niya. Hindi naman siya nakatira sa Green Meadows. Walang katotohanan. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong, ba't tayo pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangyaan sa Pilipinas. Hinto na natin ito. Tapos na yung circus. Finish na. Hindi pa tapos. Wala pa tayo sa uniforme. Wala pa tayo dito sa mga passport niya. Wala pa tayo dun sa birth certificate niya. Wala pa tayo kay Lakanilaw. Kung nakikinig si Asek Lakanilaw sa atin, pre, pagkakataon mo na. Sa mga kaibigan natin sa NBI, sasampalin daw kayo nito. Gusto niyong kasuhan. Sa lahat ng OFW na niloko nito, ang dami, punong-puno na yung cellphone ko sa mensahe. Nandito na ako si Mang Gusim. Kasuhan niyo na po. Meron siyang, di ko na kung masasabi ko, i-blip niyo na lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung pinatutungkulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Ayaw mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Diba? Ito ang simbolo ng kawalangyaan sa Pilipinas. We will put a stop to it as we have done. Nanawagan din mo siguro kami sa Department of Foreign Affairs na nanawagan kami sa Department of Foreign Affairs. Ngayon alam na ho natin na sa namakmak po ang mga passport niya, iba-iba kong pangalan, iba-iba ang birthday, sana ho ipakancel na ho natin ang passport niya. Nanawagan din ho siguro kami sa Philippine Statistics Authority, sa PSA. Alam na ho natin na yung kanyang birth certificate merong pinagkuhanan. Sana po imbestigahan po ninyo. Kasi hindi ho maaaring ganito Bumibili lang po tayo ng birth certificate para gamitin sa kawalangyaan. Magkakaroon ng second identity. Ang masakit pa, ulitin ko, ginagamit pa niyang apelidong Marcos. Pati si Madam Imelda Marcos, ginagamit pa niya sa vlog niya. May utang pa rin daw, di umano, ang first family sa kanya. Lahat na talaga ng kawalangyaan, nasabi na itong tao to. Sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. At dito, ako namay natuwa kasi halatang nanonood nga talaga si Commissioner dahil sa 10 sinabi ni Norman, 11 ho ang kasinungalingan. He is one of us, mga kahobre ko. Solid talaga si Commissioner. Sorry. Solid. At dito, mga kahombre ko, ako ho'y nagsalita kasi syempre, mga kahombre ko, meron din ho kaming parte dito na maririnig nyo ng ayos, no? At makikita nyo ako ng ayos. Magandang araw po sa inyo, magandang araw. Marami po salamat, Commissioner Ralph at Sir, sa mga tao po dito.
Sa totoo lang po, itong laban na ito, tulad ng nasabi ko rin sa harap ng mga mahalagang mga kawani ng gobyerno, ay hindi lang laban ko. Ito ay literal laban ng mga kahombre ko at syempre ng pamilya ko. Pero, ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap ho ako. Etong nakikita niyong tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Kalinisan ang tunay na dininig ako. At ang aking mga kahombre, kasi usually tinatawanan na tong tao na to eh. Even si CICC Yusek Aboy Paraiso, tinulungan niya kami. Kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Napuksain ng tao na ito. Kasi mandarampong yan. You know this. Hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin yung tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya, maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwan-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba? Sa ilalas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwan-tuwa mga tao. Kasi hindi mo ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to. Sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. OFW guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang dininig kami. Siyempre, shoutout din kay Asek Lakanilaw. Kasi siyempre, Asek, I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan guys, yun lang, pakiusap, pakisuyo, paulit-ulit na kami, kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko mga OFW, huwag kayong magpapaloko, pakiusap, etong tao na ito, tunay na kriminal, legit, ayan, simula pa lang po ito ng laban namin, simula pa lang po ito, tuloy-tuloy yan, buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado yan, lalo ng aking asawa. Ang dami kong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalong, sa akin okay lang, influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos! Totoong ang baho mo, tingnan sa personal. Ang baho mo, hinayupak ka. Ito rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Yan lang pangit Pwede yan. pala yan, unjust vexation, ganyan pala kay media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Ganyan pala yan, unjust vexation lang, ipinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghahanap po ng dalang. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Sasamahan ko po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust vexation lang kung ipahiya nyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pala, ang dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa.
Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa Huwag isang kang umiyak! Tanga ka! Iyak! Wala, meron hong dahilan yun. Wala. Pero ang totoo yan, ang justification lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan! Deserve! Pako mo! Buti nga sa'yo! Sinamay-damay mo ako! Hampas lupa ka! Kanyan. Any questions? Again, I congratulate the whole Philippine National Police. Sobrang alam mo, buong Pilipinas nagbubuli. Buong Pilipinas nagbubuli. Norma naman, so pag ikaw ang nanghihiya sa mga tao, okay lang yon, tama? Anong sinabi mo sa mga special child? Yung nasa US na may anak na Lloyd, si Mighty Buraot. Eloy Barrientos. Mighty Buraot. Mighty Mouse. Ito si Mighty Mouse, may anak to na si Mighty Mouse. Ako, daldal ako ng daldal, walang tumutulo ng laway. Di ba yung anak mo tahimik, pero yung laway tumutulo. Yan ang sinasabi ko sa'yo, sampalo ka, no? Ang sakit, no? Ang sakit sampalin ng katotohanan, no? Na may kang anak, tapos umaasa ka lang sa 40s dyan sa Hawaii, o hindi ka ba naman naging lahi ng kabububuhan, di ba? Tarantaduhan niya, sa anak niya tumubo, ayun, pareha sila child. Lloyd! Yan ang pagkakamaling ginawa mo, Kulao. Ulul! Pagkakamaling ginawa mo, gonggong! Child kayo ng anak mo. Parehas kayo, di ba? Child? Pagkakamali ka pang nalalaman, nuknukan ka ng kaduwagan. Oo, nuknukan ka ng kaduwagan. Child. Kayong dalawa ng anak mo, child. Kasi yung kaululan mo, sa anak mo tumubo. Yan si Eloy Barrientos o si Mighty Buraot. Ay, may anak nga yan, Lloyd. Pagandahin pa ba natin yung words? Child, Lloyd naman. Yung litrato ng anak niya, nandun magkatabi sila. Tululawa yung anak niya, Lloyd. Anong sinabi mo sa misis ko? Anong sinabi mo sa buong pamilya ko? At anong ginawa mo sa mga OFW? At sa mga taong walang kalaban-laban sa iyo na pinapahiya mo ng paulit-ulit sa social media. Mga tao, mga kahombre ko, na wala naman hong kinalaman sa SOCMED. Mga pribado hong tao. Paano na yun, Norman? Okay lang yon? Pag ikaw, okay lang, tama. Pero pag ikaw ang bababuyin at babasusin, hindi pa pwede yun. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Matagal na. Masyado ka kasing focus sa sarili mo. Hindi mo naiisip kung kamusta ang kalaban mo. Hindi lang ikaw ang malakas sa Pilipinas, Norman. Kasi kung malakas ka, mas malakas ako sa'yo. Sinabi ko na yan sa'yo, Norman. Babasagin kita every single time na nababangon ka. This is for the people. This is for the OFWs. Wawasakin talaga kita, Norman. Paulit-ulit, man. Trust me with this. Pagbalik mo, gagawa ka ulit ng kabalbalan. Babanatan ulit kita. Hindi ka pwede sa social media, Norman. Hindi ho ito pwede sa SOCMED. Kasi kawawa ang mga tao na mabubudol pa nito. No chance. Hindi na magbabagong isip ko. No. Alam nyo ba, mga kahombre ko, na itong tao na to, panay ho ang pag-iiba ng mga address ko. So ako'y nananawagan sa DOJ at sa mga prosecutor sa buong Pilipinas. Pag ho kayo ay tumanggap ng kaso kay Norman, please kayo ho ay mag-inform ng ayos kung tunay nga ba na dyan nakatira yung kanyang iistorbohin o iniistorbo. Kasi kung hindi, kami ho'y magrereklamo. Kasi hindi kayo pwedeng tumanggap ng complaint nang hindi kayo sure kung tama ba yung address or hindi. At lalong-lalo na kung tunay nga ba na may residency yan sa lugar na pagkakasuhan niya. Kasi hindi ho tama yun. Kasi ang tao na ito, sa takot niya sa warrant na yan, hindi na ho nagkaroon ng permanenteng address. Hindi na ho yan mapakali, mga kahombre ko. Yan ho ay palipat-lipat ng syudad. Alam niyo yan, di ba? Neto na lang ho, naging kampante siya.
Matapos siyang kasuhan ni General Maralag, hindi na ho siya matagpuan sa norte. Takot na ho. Kaya bumalik ho dito sa Manila at naghasik muli ng lagim ng mga katarantaduhan, mga kahombre ko. Huwag niyo kakalimutan, si Mr. Alex, nasaan ka na, Alex Pabella? Ayan ang tao na tinulungan mo. Para doon sa Bishop, nasaan ka na? Ayan ang tao na pinroteksyonan mo. Oo. At para sa Cagayan State University, dapat kayo'y magreklamo. Baka mamaya niyan kayo naman ang susunod na kakwestiyonin. Kung bakit, after kayo makausap ng bishop, hindi na kayo kumibo. Bakit? Anong meron? Ha? Bakit? Huwag tayong ganun. Totoong naargabyado mga estudyante nyo. Pero ba't bigla kayong tumigil? Di ba? Ang ganda ng banat nyo. Bigla kayo umatras. Baka lang naman, no? Ma-question kayo dito. Kung ako sa inyo, gumawa na kayo ng kaukulang aksyon. Maraming salamat sa inyo, mga kahombre ko, dahil kayo naniwala sa akin. Maraming salamat sa CIDG, kay Commissioner Ralph, at kay Yusek Aboy, at syempre sa NBI rin. Kasi nilapitan din natin sila, mga kahombre ko. Maraming salamat. At lalong-lalo na, mga kahombre ko, sa aking pamilya, sa misis ko, lalo na. Nakita nyo naman, ang galing ho niya mamakyu. At syempre, para sa mga taong nagsasabi na scripted to, kamusta? Di ba? O, yun lang. So, bali ang mga susunod na ho, yung mga alipores niya. Good luck, guys. Ayan na sinasabi ko sa inyo. Casper, kung ikaw ay naniwala sa akin, sana mas maganda buhay mo ngayon. One love. Good fucking vibes. Thank you. Amen. Thank you. One love, good fucking vibes. Yes, of course.